Nakakapagod, grabe. Grabe, hindi siya basta ride lang. Wow guys, oh! Wow, napakaganda. Ito nga pala yung lagi natin nakikita sa TikTok, sa Facebook. Kung nature lover ka, marirecommend ko talaga tong lugar na to. Good day mga boss, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong araw. For today's video, gagawin natin yung Paniqui Loop. Yan, maglo-loop tayo ngayon. Ano nga ba ang Paniqui Loop? Sigurado yung iba hindi nakakaalam nito. Karamihan mga bikers na nakakaalam ng Paniqui Loop na tinatawag na to. Ang Paniqui Loop is biyahe siya papuntang Infanta mula Antipolo. Kailangan mabaybay yung Antipolo, Tanay, kahabaan ng Sierra Madre, tapos palabas ng Infanta Quezon. After naman ng Infanta Quezon, bababa naman tayo ng papuntang Real Quezon. Tapos pagbaba natin ng Real Quezon, iikot tayo papuntang Teresa, tapos balik ng Antipolo. Ang starting point pala namin is dito sa MOA. Dalawa ulit kami, 5:06 ng umaga umalis kami sa MOA. Bali, ang magiging first stop pala namin ngayon is Antipolo. Bali, inagahan namin ng alis. Ang balak sana namin mga alas 4 pa, kaya lang galing trabaho pa kasi kagabi, kaya medyo tinanghali na rin kami ng alis. And yun, sabi nila malamig daw talaga sa Infanta. Sadya namin ngayon is loop lang talaga. Kailangan mabuo namin yung Paniqui Loop. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 200 km siya balikan. Iikutin namin siya ng isang araw lang. Nabot na kami ng Liwanag. Dito na kami ngayon sa Marcos Highway, Marikina papuntang Infanta Highway. Kaya babaybayin lang namin to. Bali, ang magiging first stop namin is Antipolo. Let's go! Welcome Antipolo. Ayan, diretso lang tayo. Yung kagandahan talaga pag maga umalis, hindi siya masyadong traffic. Nakadaanan kasi ako dito dati, mga bandang tanghali or hapon, sobrang traffic. Pero gantong oras yan, wala masyadong sasakyan. Dito pa lang tanaw na ang gaganda ng mga bundok dun sa unahan. Dito na kami ngayon sa Antipolo. Kakapasok lang namin ng Antipolo. Sayang walang arko para nakapag-picture sana kami. Grabe, sarap ng hangin dito. Hindi siya mainit. Tama-tama lang tong biyahe namin. Ganda guys, oh. Ang tataas ng bundok dito. Ayun, medyo pause nga pala ako ngayon. Nagawa siguro ng init ng panahon, tapos natutuyuan ng pawis, kaya medyo pause ang boses natin. Grabe, ang lamig dito. Andito pa rin kami sa may Antipolo, papuntang Tanay yata ito. Grabe, ang gaganda ng bundok, ang taas, oh. Mukhang marami kaming makakasabay na motorista ngayon, mga nagra-rides din. Grabe, ang ganda, oh. Ngayon lang kasi ako nakadaan dito. Grabe yung daan dito, oh. Ang daming puno. Kaya siguro malamig ang klima dito, gawa ng napapalibutan pa siya ng mga puno dito. Bundok kasi talaga siya, kaya siguro malamig dito. Ang ganda ng view, oh. May mga hamog dito. Andito na kami sa Gumian Highway. Di ko sure kung part siya ng Antipolo or Tanay, pero halos magkatabi lang naman yun. Ang gaganda ng kalsada nila dito. First stop, San Mateo Road. Dito na kami nagpagas, gawa ng sinek ko sa Google Map, parang wala na yatang madadaan ng gasolinahan. Alam ko ano pa rin to, part na siya ng Tanay. Nag first stop kami dito sa may San Mateo nga ba yun? Nagpagas lang kami kasi based dito sa Google Map, wala na ako nakikita nga gasolinahan na susunod. Medyo mahaba-haba yung kalsada na dadaanan namin papuntang Infanta, itong Sierra Madre. Bali, pa-enter na kami ng Tanay Rizal. Solid ang daan dito. Nakaka-banking tayo ng ayos. Naka-espalto kasi mga kalsada nila dito. Dito pa lang to sa may papuntang Tanay. Hindi pa tayo nakakarating ng Marilaki. Grabe, ang lamig nga. Totoo nga yung sabi nila, lamig dito. Gawa siguro na ang puro puno yung paligid. Dami rin natin kasabay na nakamotor. Sana abutan natin yung hamog. Kaso 6:42 AM na. Pero sana abutan natin. Medyo mataas pala to. Ayan, may mga view, pero hindi nga lang kita dito sa camera. Sarap talaga bumangking, oh. Pag mga gantong kalsada, di talaga may iwasan yung mga banking, eh. Ang daming namimicture. Sana makuhanan tayo. Dami nating kasabay. Grabe, ang lamig. Lamig dito. Binabaybay na namin tong kahabaan ng Sierra Madre. Ang alam ko hanggang Infanta na yata to.
Yan o, kita dito, may mga sea of clouds. May mga sea of clouds dito nakikita. Mahaba-haba pala tong ano, Marikina to Infanta Highway. Nagugutom na rin ako. Try namin humanap ng makakainan. Nandito pa rin kami sa Gumian, yung nakalagay dito sa Google Map. Medyo mainit na ang panahon, pero yung init niya hindi masakit. Malamig yung hangin dito. Mahaba-haba pa magiging biyahe namin. Tignan nyo naman guys. Wow, ganda oh. Ito nga pala yung lagi natin nakikita sa TikTok, sa Facebook. Ang tawag nila dito, lihim na lagusan. Napakaganda niya. Papapicture tayo dito. Wow, ang ganda. Lihim na lagusan. Naka-video. Ito yung tinatawag nilang lihim na lagusan. Napakatataas ng bundok. Sarap sa feeling na makapunta sa gantong lugar. Nagpicture lang kami, tapos tuloy na ulit ang biyahe natin. Syempre kailangan natin matapos yung Paniki Loop. Di pa rin kami kumakain. Ang hirap pala maghanap ng kainan sa banda dito na kasi bundok na siya. Ang nadaanan lang namin is mga buko. Yun lang muna ang kinain namin ngayon. Ang ginagawa siguro yung daan dito, or gawa siguro na nagla-landslide kasi may mga bato sa kalsada. Kinikilig ako sa mga nakikita ko dito sa daan. Napakaganda ng kalsada nila dito, napakaganda ng lugar. Kung nature lover ka, panigurado ako nararamdaman mo kung ano nararamdaman ko dito pag nakakakita ako ng mga gantong mga lugar. Makulimlim yung sa may bandang dulo Sa mga nakapunta na dito, ulanin daw yung Infanta. Sana hindi naman umuulan doon sa may bandang unahan. Makulimlim sa may bandang unahan Ang lamig ng hangin kahit mainit sinag ng araw. Sana ganito lang hanggang dulo. Nandito na kami sa KM90 Infanta. Magpipicture lang kami dito. Kakalagpas lang namin sa arko ng Infanta, yung may KM90. Nagpicture-picture lang kami doon. Diretso na ulit ang aming biyahe. Ang tataas ng mga bundok dito. Ninabot na talaga kami ng init. May lamig pa rin, kaya lang medyo may init na rin talaga. Hindi ko lang sigurado sa may bandang dulo ng Infanta kasi sabi talaga malamig daw talaga doon. And yun nga, yung sinasabi nila lagi daw umuulan. Grabe, sulit na sulit ang rides dito. Kahit loop lang yung target nyong pagpunta dito, masusulit nyo talaga. Ang dami nyong magagandang view na madadaanan. And ito, may mga pine tree dito. Kadalasan kasi makikita lang mga pine tree sa mga malalamig na lugar. Dami puro pine tree yung mga nasa bundok dito. Kung nature lover ka, re-recommend ko talaga tong lugar na to. Grabe, napakaganda. Yung puro puno lang yung nasa paligid mo, tapos iba yung simoy ng hangin, masarap sa katawan. Napakaganda ng view. Mataas kasi itong lugar na to. Bago kayo pumunta dito, siguraduhin yung nakapagpa full tank na kayo bago pa lang pumasok dito. Ganang walang mga gasoline station dito. Meron lang sa mga bahay-bahay, mga nakabote na gasolina. Grabe yung mga bundok may mga hamog sa ibabaw. Tama nga yung sinabi nila na naghahamog dito. Siguro tanghali lang tayo nakapunta kaya hindi natin inabutan. Medyo napatagal kasi kami gawa ng nagpicture kami siyempre sa mga nadaanan namin magaganda. Kasi pagpabalik namin hindi na doon ang daan namin, kundi sa baba na sa may papuntang Real Quezon. Doon ang baba namin para makumpleto namin yung Paniki Loop. Kasi kung hindi namin dadaanan yun, hindi mabubuo yung Paniki Loop. Kaya lahat na nadadaanan namin maganda, natigil talaga kami. So yun, yung sinasabi kong hamog ayun guys yung tuktok ng bundok may hamog. Isa na tong Infanta sa may pinakamagagandang bundok na napuntahan ko. Kung medyo napaaga-aga tayo, baka nasa baba yung hamog niyan. Ayan yung view napakaganda. Para ka nasa ibang bansa Lamig dito Tingnan nyo naman yung bundok parang edited lang na background. Bukod sa magagandang view, ganda rin ang kalsada nila dito. Ayan na naman yung mga bundok mga bundok na parang edited na background. Ito pala yung Pinlac Falls. Nakikita ko rin sa TikTok yan Lahat ng nadaanan namin tulay, puro may mga nakatigil na motor. Sa may bandang unahan na siguro kami kakain. Nabusog kami dun sa kinain namin buko. Dito na naman tayo sa magagandang kurbada. Puro mga matik po, nagbabangkingan. Sarap bumangking Siguro dito sa vlog ko, puro wow na lang maririnig nyo kasi napakaganda talaga ng daan, promise. Wow guys wow, napakaganda. Grabe, ang ganda. Feeling ko itong vlog ko puro highlights na lang ng mga bundok. Grabe kasi yung ganda Ito yung kasama ko. Nga pala guys, pag nagpunta kayo dito, huwag kayo mag-expect ng signal. Kahit pa paano meron naman, kaya lang hindi sapat para kahit messenger, hirap talaga sa signal dito. Syempre alam naman natin na bundok dito, asahan nyo na wala talaga signal. Nandito na kami sa Gumian pa rin, pero Infanta Quezon na talaga. Nakakaisandan mahigit ako. Medyo lusong kasi, kaya siguro ganito. Malapit na kami sa endpoint ng Infanta. Pag nakarating kami doon sa endpoint,
bababa na kami papunta ng Real Quezon. Tapos babaybayin namin yung daan na yun papunta ng sa ibaba ng Tanay, Rizal. Ito na yung endpoint ng Infanta. Yan, liliko na kami. Baka magpicture muna kami dito. I love Tunguhin. Ito na yung endpoint. Pabalik na tayo dito. Dito naman tayo. Kakadaan lang namin sa endpoint Infanta. Papunta na kami ng Real Infanta Quezon. Based sa Google Map, parang may sa bandang seaside yata tayo makakadaan. For sure titigil ulit kami doon para magpicture. Dire-diretso lang naman tong daan na to. Wala naman mga ibang way na papasok. Babaybay lang namin to. Nandito na kami sa Fami Real Infanta. 14 km din to. Stop over muna. Kakatapos lang namin kumain. Dito na kami inabot ng gutom talaga sa may baba na ng Real Quezon. Dito sa gilid may mga seaside na dito. Ewan ko kung may matitigilan kaming magandang spot para magpicture. Nakakantok talaga pag bagong kain. Dito na kami ngayon sa Fami Real Infanta pa din. Nakakantok pag bagong kain. Buti may natigilan tayong ganito. Idlit muna kahit 20 minutes. Kakatapos lang namin magpahinga, medyo napatagal yung pahinga namin. Humidlip lang kami saglit. Gawa ng inaantok ako kanina. Mahirap naman bumiyahe ko inaantok. Lalo na't ganito, kainit, uminit dito. Baka sa daan pa ako abutin. Yun, pagdesisyonan na magpahinga muna dito kanina. Andito pa rin kami sa Real Infanta. Babaybayin na namin yung papunta ng Tanay. Sa pagpunta namin dyan sa may baba ng Tanay, ganda pa rin yung daan kasi bundok pa rin yung dadaanan, nakakabanking-banking pa rin. Pero mas sulit yung nasa may kabilang side kasi syempre puro lusong doon, tapos ang gaganda ng view. Pabalik na kasi kaya hindi na natin tanaw yung view, puro bundok na lang. Kung kanina puro pre-wheeling, ngayon puro throttle ngayon, gawa ng paahon naman. Sakto lang din yung pahinga para mas ma-enjoy namin yung biyahe. Kanina kasi talagang parang lumilipad na yung isip ko. Sakto lang yung ginawa namin pahinga. Nagpalit muna kami ng kasama ko ng motor. Susubukan natin dito sa bangkingan yung motor niya. Magaan talaga itakbo ang Honda Beat dahil siguro magaan yung frame nito. Unlike sa MIUI, mataas siya compare sa motor ko. Medyo matigas nga ang gulong niya. Ramdam ko yung tagtag. Mas tipid kasi sa gasolina kapag matigas ang gulong. Kapag may kasama kayo, kakatuwa rin nakikipagpalit kayo ng motor para drive nyo rin. Sarap siya banking, komportable. Tsaka magaan talaga siya itakbo. Sarap din kahit mabilis yung motor niya, naka-steady yung eco mode. Kahit pa paano maganda pa rin pala view dito. Kaya lang paahon kasi tayo kaya hindi natin masyadong pansin. Iba rin pala sa pakiramdam pag nakikita mo yung motor na dinadrive ng iba. Ang liit pala talaga ng motor ko. Pero ang good thing naman, madali siyang dalhin. And yung forma niya hindi pa rin napag-iiwanan. Nalagaan ko lang talaga sa linis, sa maintenance, para hindi siya mapag-iwanan. Pagka pinabayaan nyo yung isang bagay, nakakasawa talaga. Halimbawa, hindi nyo inaalagaan sa linis, o halimbawa malakas nga makina ng motor nyo, malaki makina, pero ang dumi naman tignan ng motor nyo, iniisip nyo gusto magpalit. Kaya sa akin alaga talaga lagi. I-enjoy lang natin paggamit itong Honda Beat FI. Komportable rin gamitin. Konti na lang, mabubuo na namin yung Panicky Loop. Binabaybay na namin yung bandang ilalim papuntang Tanay. Pililya siguro yung bandang ilalim ng Tanay. Tapos ang pinakahuling tagpuan ng Panicky Loop namin is Antipolo din. Isa sa maganda experience din yung ginagawa namin ngayon. Suggest ko lang siguro pag sinubukan nyo to, mas maganda maaga para gaya ngayon mainit. Tsaka pag maaga kasi marami kayong nakakasabay na motor, tapos sa mga daan may mga nami-micture. Tapos hanapin nyo na lang sa mga page nila yung mga picture nyo. Kanina may mga nadaanan kaming ganon. Sana may nakapag-picture sa amin. Palit na ulit kami ng motor nung kasama ko. Yun, dinrive ko yung kanya. Maganda, masarap siya i-drive. Magaan talaga. Ang tahimik yung makina, unlike sa labas ng Yamaha na naririnig mo yung ikot ng makina. Yung sa Honda Beat, tambutso lang maririnig mo talaga pag stuck ang motor mo. May nadaanan kaming signage na welcome to Laguna, pero nakalagay dito sa Google Map Fami Real Infanta Road pa rin. Nandito na kami sa Laguna. Binabaybay namin yung papunta ng Tanay pa rin. Di ko sure kung madadaanan namin yung Pililya. Doon makikita yung mga windmill dito sa Rizal. I hope madaanan namin para makita rin ng kasama ko. Bali ako kasi nakapunta na doon, sana madaanan namin. Bali itong Fami Real Infanta Road is abutin pa ng 12 km bago makalabas. Medyo mahaba-haba pa ng konti yun. Good thing naman is maganda yung daan nila. Kahit pa paano na-enjoy namin. And yun nga, kanina nakapagpahinga naman kami, kaya hindi naman kami naantok ngayon sa biyahe. Kapag guys naantok kayo, huwag nyo pilitin yung sarili nyo na magmaneho.
itigil nyo, magpahinga kayo kasi mahirap kalaban ng antok, lalo na pag nagmamaneho. Minsan nagdadrive ka tapos bigla ka na lang magugulat, hindi mo mamalayan, nawawala ka na sa wisyo. Kapag inaantok guys, kung may mahanap pa kayo matigilan, tumigil kayo, magpahinga kayo, midlip kayo kahit ilang lang, kahit 10 minuto, para din yun sa kaligtasan nyo. Alam nyo ng karamihan mga nagdadrive na kapag inaantok talaga, minsan bigla-bigla ka lang nagugulat or yung lumilipad ang isip mo, lalo na ganito mga katanghalian yan, pag pinagpawisan ka, pag bagong kain, dyan madalas na ano yun, nararamdaman yung sobrang antok. Kung kanina puro bundok yung nakikita natin, ngayon puro kapatagan naman, puro palayan naman dito ngayon. Sobrang init na talaga, unlike kanina na malamig, ngayon may init naman, haling tapat na rin kasi. So yung guys, may pagbabago sa plano. Ang plano nung una is yung panicky loop kasi meron pa yung buntot yun, bale hindi na dapat namin pupuntahan, pero ngayon is dadaanan na namin, kumbaga bubuuin na namin yung korteng panike. Nag-request yung kasama ko na daanan na namin, syempre nandito na naman, bakit di pa namin sulitin, di ba? Ikutin na namin hanggang buntot, panikilo pa rin naman yun, mas buo nga lang siya compare nung kaninang nakaset. Papagas lang muna ulit kami at baka mamaya wala na ulit gasolinahan na madaanan. Kanina nagpa full tank kami sa may bago pumasok ng Infanta Road, tapos dito lang sunod naming pagas sa may bandang Papililla, full tank ulit. Dito tanaw na yung windmill. Hindi ko alam kung madadaanan namin ngayon yan kasi babaybayin namin yung buntot ng Panicky Loop, kaya hindi ko sure kung madadaanan namin yan, pero titignan natin. Nandito na pala kami ngayon sa Mabitac, Laguna. Mabitac, Laguna na tong lugar na to. Kakaliwa kami dito, baybayin namin yung buntot ng Panicky Loop. Grabe, ang ganda dito, kitang kita yung mga naglalaki ang bundok sa harapan, tapos sa gilid mo puro kapatagan. Mas maganda to kung makukuhanan sana natin ng maaga. Ngayon kasi tanghaling tapat na, medyo masakit na sa balat yung araw, tapos napakahaba ng daan. Ito ay Barangay Matalata, yun nakita ko doon sa arko nila. Sa Google Map naman is Pililla na siya, Pililla Hala-Hala Pakil, at 21 km din to. Ayan o, grabe guys, ang ganda o. Tapos ang haba ng dulo niya, malayo pala, nakikita mo na kung pwede ka overtake. Nandito na tayo sa Barangay Mabato, Pangil. Part pa rin siya ng Pililla. Ang layo rin pala talaga. Estimate ko nung hindi pa to kasama yung buntot ng Panicky Loop, nasa 200 mahigit kilometer na siya balikan. Dahil ngayon isinama namin, baka umabot siya ng kulang-kulang 300 kilometer. Tapos syempre mula pa dun sa may Tagupan, sa may Antipolo, yun na yung pinakahuling Tagupan ng Pakpak. Babiyahe pa kami syempre papunta ng Pasay. Ako taga Pasay, yung kasama ko medyo malayo-layo pa, Dasmariñas, Cavite pa siya na uwi. Nag-usap kami kanina nung kasama ko, medyo may pagsisisi kasi tinuloy pa namin tong buntot na pwede namang dinaretso na namin kanina. Malapit na rin kasi kami dun sa dulo, ituloy na namin kasi kung babalik kami mas malayo na rin. May pagsisisi talagang nangyari, dagdag experience na rin. Nakakaramdam na ako ng pagod talaga, tapos ngalay na. Ito na yung dulo na buntot ng Panicky Loop. Tabing dagat siya, kaso hindi naman kagandahan yung dagat niya kasi may mga lumot. Babaybayin na namin yung kalahati pa, kumbalayo-layo pa, pero at least nasa kalahati na kami. Kumbaga ang iisipin na lang namin, pauwi na kami. Nagpahinga lang kami dito sa may sa may 7-Eleven malapit dito sa may windmill. Ayun yung windmill, ay hindi pala kita. Tinanong ko yung kasama ko kung gusto niyang dumaan para masilayan din niya yung ganda ng windmill. Kasi ako naman nakapunta na ako dyan, siya hindi pa. Ang sagot niya sa akin is hindi na daw. Siguro gawa ng pagod na rin. Sobrang haba nga ng biniyahe namin ngayong araw. Alas 4 malis na kami sa amin, tapos alas 5 tagpuan namin sa may MOA. Siya galing pang Cavite, so mas maaga pa siyang umalis. Tapos ngayon, ang oras sa ngayon ay 4:09 PM na, and di pa namin natatapos yung Panicky Loop. Paahon na kami ng Teresa. Ayan, Teresa Road. May shortcut na daan papunta pauwi sa amin sa papunta Pasay. Dito ang daan sa may Taytay. Pero syempre hindi natin makukumpleto yung Panicky Loop kung hindi tayo dito dadaan sa Teresa. Kaya medyo magiging out of way tayo ng konti pauwi sa atin para matapos lang natin tong Panicky Loop. Ang haba na ng binayahe natin, hindi natin sasayangin yung biyahe natin ngayon. Kaya tatapusin natin tong loop na to. Malapit na namin matapos, konti na lang.
Pagdating namin ng intersection sa may Antipolo, tapos na yung aming Panicky Loop. Bago kami makarating dun sa Antipolo, kung saan matatapos ang loop namin, 47 minutes pa. Meron pa kaming 23 km. And ang oras ngayon is 4:34 PM na. Estimated ni Google 5:20 tapos na ang loop namin. Matatawag ko sa challenge talaga kasi grabe, hindi siya basta ride lang. Uubos to ng oras mo, maglalaan ka talaga ng pagod dito. Halos 12 hours kami bumiyahe. Grabe, ang sakit sa puwet. Gusto ko na rin makapagpahinga, grabe talaga pagod. Sobra pagod na pagod. Almost 17 km na lang, tapos na yung loop namin. Tapos na yung challenge namin. Nandito na tayo sa Antipolo na kasi tayo, kaya medyo magaganda na yung mga view. Kinaya ng motor natin. Halos nabot ng 12 hours ang naging biyahe. Gamit lang yung maliit na motor na to. Hindi ko in-expect na ganoon kalayo yung yung magiging loop namin. Akala ko kasi sa mapa kasi pag tinignan mo, ang lapit lang, maliit lang. Yun lang, kukumpletuhin mo lang yun, babiyahe ka lang. Uubos talaga ng oras. Pera, syempre, kailangan may nakalaan kang pera kapag ganyang mga gala or rides. 2.1 km na lang, tapos na ang aming loop. Tapos na ang aming challenge. Halos 6 minutes pa naman. 1.8 km pa. So yun guys, dito na matatapos yung challenge natin. Yan, sa may intersection na yan, dyan kami nagsimula. Bumiyahe kami papunta doon sa may diretsong kanan. Tapos dito ang labas namin, pinakadulo ng pakpak ng Panicky Loop. Pagliko namin dyan, tapos na yung Panicky Loop. Grabe, nakakapagod. Hindi siya biro talaga. Uubos din talaga ng pera sa gasolina. Gawa ng puro bundok yung dinaanan namin. Natapos na namin ang Panicky Loop. Yan, nakaliko na kami doon sa pinakadulo ng pakpak. Pauwi na kami ng kanya-kanyang bahay. Hanap lang kami ng matatambayan saglit, kahit 7-Eleven, para doon ko na puputulin yung ating vlog. So yun guys, dito ko natatapusin tong vlog. Natapos na namin yung Panicky Loop Challenge. Ito mga gamit naming motor, DUI 125 S version 2. Tapos Honda Beat F5. Panicky Loop is hindi siya biro talaga. Nakakapagod, grabe. Sobrang layo ng naging biyahe namin. Akala ko talaga saglit lang, gawa na iikutin lang naman namin yung kalsada. Hindi pala. Nung una, papunta masarap kasi puro lusong, ang gaganda ng kalsada. Pero nung pabalik na, doon na nagsimula yung nakakapagod na biyahe. 5 AM kami umalis sa MOA, tapos kami ay 5:20 na halos inabot kami ng 12 hours mahigit. Kaya nabot kami 12 hours mahigit, pero may kasama naman yung mga pahinga. Yun. Tapos yun, nakadalawang beses kami nagpagasolina, full tank. Nag-start kami magpagas sa may bago pumasok ng Infanta. Tapos pangalawang beses is doon na sa may pababa ng Pililya, sa may pabuntot ng Panicky Loop. So yun, tatapusin na namin. Pinakita ko lang na kayang-kaya ng mga motor namin. Yun lang.